Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So, ang pamagat po nito ay the rapture or the great tribulation you choose. Will the church go to the great tribulation? Ang church po ba ay dadaan po sa great tribulation? Makakaranas po ba siya ng great tribulation? Ang sagot po ng Bible, at ito po ang ating stand at position, at ito po ang tama, dahil hindi po ito nagkakamali, ay malakas na no. Sa Tagalog, ang iglesia po ba ng Diyos ay dadaan sa malaking kapighatian? Ang iglesia po ba ng Diyos ay makakaranas ng malaking kapighatian? Ang sagot po natin, at ito po ang tama, ito po ang teaching ni Jesus ng mga apostle, ay malakas na no. Hindi. Amen. At paano po ipoprove po ni Tate Apostol ang posisyong ito, ang katotohanan ito mula sa Word of God? Number one reason, God is keeping the righteous over the judgment. God is keeping the righteous over the judgment. Ano pong ibig sabihin ng tatay that God is keeping the righteous over the judgment? 2 Peter 2:5-9. And did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example of those who afterward would live ungodly. Verse 7, and delivered the righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked, for that righteous man, dwelling among them, tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. Verse 9, then the Lord knows how to deliver. Do you hear that? Then the Lord knows how to deliver the godly. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptation and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. So, nung panahon po ni Noah ay dumating po ang judgment sa pamagitan po ng ulan na walang tigil for 40 days and 40 nights. At ang tubig po sa buong mundo ay tumagal for 150 days. Sapagat siya po ay preacher of righteousness. Siya po, kasama ang kanyang buong pamilyang binubuo ng 8 tao ay nasumpungan niya sa matuwid sa kanyang panahon. Kaya bago po ginunaw ng Diyos ang buong mundo, inalis niya po sila Noah. Are you with me? Ang sumunod po ay si Lot na tinatawag ng Bible na righteous. Amen. At ang sabi, again, ang verse 9, then the Lord knows how to deliver. Alam daw po ng Panginoon kung paano ililigtas ang mga matutuwid sa gitna ng pagsubok, kahatulan, at tukso. So yun po ang unang dahilan, God is keeping the righteous over the judgment. Higit niya pong pinapahalagahan, iniingatan ng mga matutuwid sa gitna po ng paghatol niya. Ulitin ko po ang iglesia po ba ay dadaan po sa malaking kapighatian? Ano pong sagot natin? No. At makikita po natin na bago po dumating po ang baha ni rapture ng Diyos si Enoch, inalis. Huwag niyong kakalimutan ito. Ikalawa, si Noah. Pinasakay niya po ng ark pagkatapos siyang pagawin ng ark. At nung kompleto na po ang ark, pinasakay po siya pati mga hayop. At sa kanya po ibinaba ang hatol sa buong mundo. Malinaw po yan. Si Lot, ang sabi po ng Genesis 19:22, hurry, escape there. Ito pong sabi ng angel kay Lot, for I cannot do anything until you arrive there. Therefore, the name of the city was called Zoar. Kunin niyo po itong salita ng angel. For I cannot do anything until you arrive there. Napakaganda. Ano pong ibig sabihin ng angel? Pinadala po ng Diyos yung angel para sabihin kay Lot na umalis.
Sapagat gugunawin po ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. At ang sabi ng angel, hanggang nandito ka, Lot, at ang pamilya mo, hindi ako makakagawa ng kahit ano. Pero pag alis mo, makakagawa na ako. At ang parusa ay bababa sa Sodom at Gomorrah. Pag alis mo, ay ibababa ng Diyos yung hatol. Maliwanag po yan, ha? Pag alis mo, ay ibababa ng Diyos ang hatol. Amen. Ang Israel, sa gitna po ng 11 judgment na bumaba sa Egypt, ang Israel po ay exempted. At siya po'y tinanggal ng Diyos hanggang ang kabuuan ng hatol ay makarating sa Egypt. Are you with me? Yung pong sabi na Exodus 12:1-13. Pag ang hinahatulan po ng Diyos ay gawa ng diablo, exempted tayo ron. 100% exempted tayo. At pag ang diablo naman po ang may gawa, exempted lalo tayo kasi hindi tayo tinatablan. Even though hindi ko sinasabi na kung may kakulangan ng church, ay exempted siya. At okay lang yung kasalanan niya na ipagpatuloy, kagaya ng maling grace teaching na tinuturo sa church noon pa at lalong mas malala ngayon na marami pong tinapong tao sa impyerno. I'm talking about Christian. Mula sa Bible pababa sa congregation, yung mga grace teacher. Hindi po tayo exempted na ayusin ng Diyos. Kaya lang yung pong judgment, if you want the term to clarify our point according to the book of God, yung judgment na gagawin po niya ay iba sa gagawin sa mundo at sa gawa ng diablo. Hindi siya parehas. At yung pong gagawin ng Diyos na cleansing sa atin, which is a form of His loving judgment, ay para sa ating kaligtasan. At yun po ang sinasabi ng 1 Peter 4:17, judgment begins in the house of God. At ang church po ay tinatawag na house of God. Kaya inuuna niya po tayong linisin upang pag malinis na tayo, aalisin tayo rito. At yun nga po ang apostolic revival. At yun nga po ang mandato ni Tatay. At yan ang reason ba tayo naglilibot, nagtuturo ng kabanalan, matawid na pamumuhay kagaya ni Kristo. Ulitin ko, pag ang Diyos po ang hahatol sa mundo, wala tayo ron. Kasi hindi tayo taga-mundo. Pag ang Diyos naman po ang mananakmal at gagawa ng panggugulo sa mundo, wala ring effect sa atin yun. Dahil exempted tayo, dahil walang power ang diablo laban sa atin. Ay kung tayo man ay hatulan ng Diyos, lilinisin, hindi parehas ng ginawa niya sa mundo. Itong paglilinis sa atin ay patungo sa ating kasakdalan upang bago siya bumaba, tayo po ay sigurado na sasalubong sa Kanya. Kaya meron pa pong oras ang body of Christ na mag-ayos ng sarili, maglinis ng buhay. Amen. Ikalawa, the church is promised an exemption from divine wrath. At yung pong word na divine wrath, ang ibig pong sabihin ay great tribulation. The church is promised an exemption from divine wrath. The church is promised an exemption from divine wrath. 1 Thessalonians 1:9 and 10, and I read, for they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, watch this, whom He raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come. So malinaw po ang sabi ng Word of God sa panulat ng apostol na bago daw po dumating ang wrath ng Diyos, ang Great Tribulation, inalis na tayo rito ni Jesus. Revelation 3:10, because you have kept my command to persevere. Si Jesus po nagsasalita rito, ang Panginoong Yesus. I will also keep you, or deliver you, or preserve you, or protect you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth.
nabanggit po yung salitang from the hour of trial. Ano po yung the hour of trial? Great tribulation. So bago daw po siya dumating, aalisin na tayo ng Panginoon. 1 Thessalonians 5:9-10. For God did not appoint us to wrath. Ang ganda, no? For God did not appoint us to wrath. Hindi daw po tayo nahirang para parusahan. Amen? Nahirang po tayo para pagpalain. Nahirang daw po tayo para maligtas, gumaling, maghari, mamuno, maging blessing sa lahat ng tao, at maging kagaya ng Panginoong Jesucristo. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Amen. Romans 5:9. Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Ano pong ibig sabihin po ng salita ng Diyos sa panulat ng apostol? So tayo raw po ay napawalang bisa dahil sa dugo ng Panginoong Hesus. At tayo po iniligtas niya para maligtas sa kaparusahan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya, yung pong mga nagtuturong dadaan ng church sa Great Tribulation, at dadaan po na maraming hirap, kagaya ng mga unbeliever, naghinip ng gising. Hindi mo kailangan maging theologian o scholar para intindihin ang sinasabi ko. Simple lang po paliwanag ni tatay. Kung lahat po tayo dadaan kagaya ng bakla, tomboy, 4 yung asawa, 8 yung kabit, lahat ng kasalanan, ginawa niya, talamak yung pagsaway niya sa Diyos. Pagkatapos tayo yung matawid, dadaan din ang dinaanan nila. Anong pinagkaiba? So kahit diablong bobot mga demonyo, hindi maniniwala na posible yun. Walang pinagkaiba yung anak ng Diyos at saka anak ng diablo. Parehas may dinaanan At parehas pinarusahan ng Diyos. Ini-stress ko po sa inyo mga anak, mga minamahal ang katotohanan ito. Dinidiin ko po ng paulit-ulit para maintindihan ninyo na ang maling turo ay nagdadala sa kapahamakan. So ganito to Iniligtas tayo ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nagbuwis ng kanyang buhay at ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para maligtas. Hindi para mapahamak. Kasi dati ka na sa kapahamakan Are you with me? At yan ang sabi ng John 3:17. Kung dati ka nang nasa kapahamakan, so nung tayo niligtas, inalis na tayo ron. Sa pagkatapos, sasabihin nila, hahatulan ka pa ng Ama. Purihin ng Panginoon, niligtas ka nga Di sana kung hahatulan ka, hindi ka na niligtas, dinirekta ka na. So iniligtas tayo hindi para hatulan sa panahon ng Great Tribulation. Iniligtas tayo para maging kagaya ng Panginoong Jesucristo at exempted sa Great Tribulation. Are you with me? Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Number 3, the Antichrist cannot come to power or to reveal himself publicly to the world. Listen carefully please sa mga term na ginagamit ko, sinisimplify ko lang. The Antichrist cannot come to power or to reveal himself publicly to the world until the restrainer, that is the Holy Spirit, is removed. So ang Antichrist po matagal ng buhay. Pero hindi pa po siya nagpapakilala publicly. Pero siya po yung may gawa ng salot na COVID-19. Siya po yung nagplano niyan. Ginamit niya po yung mga globalists, Illuminati, at lahat po ng mga wicked na tao. Marami po yung billionaire, mga antichrist.
may control po ng lahat ng kalakal, technology, finances, at lahat po ng klase po ng business sa buong mundo. Andiyan na po siya matagal na. Hindi po siya baby, hindi siya youth. Wala man po makapagsabi exactly kung ano po edad niya. Nagpipresume lang po ako. Mga 50 plus pataas na po siya. Wala po exact clear kung ano po yung edad niya. Ito po'y school of thought lang siya. Yung ibig sabihin siya po'y grown up, sanay, trained, educated, talented. At binigay ng diablo ng kapangyarihan at kakayahan upang ang buong mundo'y kontrolin. Are you with me? Hindi ba ito rin ginawa ng diablo kay Jesus sa temptation doon sa wilderness? Ang sabi ni Satan sa Panginoong Hesus, kung ako'y sasambahin mo ngayong araw na ito at ngayong oras na ito, itong lahat ang nakikita mong kayamanan ng mundo, ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin, meron po siyang kakayahan na magkaloob. Are you with me? At kung bakit niya po inaalok ang Lord ng buong mundo, kasi nakuha niya kay Eva at kay Adan yung authority, yung right, na magkasala sila. Kaya pwede niyang ialok. Hello? Hanggang ngayon nag-aalok siya. Pero hindi natin tinatanggap. Amen. Ako matagal ko na pong naamoy ang Antichrist in the Spirit. Nung ako po yung nagbibiyahe, especially when the Lord spoke to me noong 2011, noong March, sa aming pong tahanan, dinalaw ako ng Lord. Sabi niya, Son, crisis in the world not only begin. Even though matagal na po yung crisis, pero sinasabi niya po yung acceleration, yung pag-increase. It will never stop. At ako po ay nagsimulang bumiyahe ng 2011, dumating yung 2012, dinalaw na naman ako ng Lord. Naamoy ko na po yung Antichrist. Nire-ready na po lahat ng kanyang scheme. Anong sabi ng Lord? The countdown begin para i-define talaga yung end time. Even hindi nagsimula ang end time noong 2012. Sa ngayon, sa maraming scholar, nagsimula po siya on the day of Pentecost. That was more than 2,000 years ago. Pero yung talagang clear definition na nasa end time tayo ay nag-start ng 2012. Kasi doon dumating ang 2012, kita niyo na po yung lahat ng crisis na yan hanggang ngayon. Hindi lang may bagyo, may lindol, may ulan, pataas ng pataas. Are you with me? Noon, hindi ko po ito sinasabi para saktan po yung mga tao na ma-identify sa statement ko. Noon, kahit may mga bakla, pero hindi mo ma-identify. Noong dumating yung 2012 pataas, nagladlad na sila. Noon, kahit may tombo, hindi mo ma-identify. Medyo ano pa sila ng konti, secretive. Sikreto pa. Ay nang dumating 2012 up, nagladlad na lahat. Na wala kang marinig na LGBTQ plus community. Ang alam mo lang, community. Ay nang dumating na po tayo sa mga year na ito onwards, naglabasan ng LGBTQ plus community. Dati may mga bakla lang, may mga tomboy. Tanggap natin yun sila, mahal natin sila eh. Pero nung dumating na po tayo, sa talagang definition ng last days, kagaya ng sabi ng Lord sa akin, kita nyo, nagmamarcha na sila sa kalsada. At hindi lang Pilipinas, buong mundo. At hindi lang buong mundo, Israel mismo. Noon, yung mga abortion na yan, nagagana, pero hindi siya well known. Pero ngayon, publicly, abortion, malinaw. Legal pa. Noon, matagal na nagtatalig yung bakla at saka lalaki na wala sa sarili.
Eh, yung babae, tsaka yung tomboy na matagal na nagtatalik. Pero nakatago. Hindi nila binubunyag ngayon. Facebook, YouTube. Tama po ba ako? Television, radio, magazine, normal na lang siya. Yan pong definition ng last days. So tama po si Jesus. So, naamoy ko na po Antichrist nun. Alam ko nagpaplano na po siya. Kaya nga yung aking desire noon, magbiyahe talagang nagbabaga, nagmamadali. Hindi ko naman sinasabi to, no, sa ibang dahilan. Nanghinayang lang ako sa panahong dumaan. Kasi mas marami sana ako nagawa noon at na-accomplish eh. Depende, marami pa ako nagagawa ngayon. Kaya lang, ang akin pong, gagamit ako ng tamang term, naging godly sorrow sa bagay na yan. Ay yung, marami po kasi hindi nag-comply sumunod sa Diyos. Wala, nagpakatapat sa peripro to, nagbigay ng gusto, ng tithe and offering, mga pastor natin sumunod, binuksan yung isip, pinaniwalaan sinabi ni tate, wala nang reservation, wala nang feeling, kundi puro faith. Mas marami tayong nagawa. Yan po yung aking godly sorrow. Kasi, pag leader ka, apostol at propeta ka, alam mo yung nangyari, hindi mo pwedeng i-deny yun sa buhay mo eh. Tsak na susunod ka sa Diyos. Or otherwise, kung binigyan niya ako ng kapayagan, hindi naman ako susunod, ba't pa niya ako bibigyan? At bakit pa ako makikinig sa kanya? Hindi ko lang niloko sarili ko, pati siya. In fact, ang alam ko, and the Lord is here. Siya yung naglagay ng malaking joy sa heart ko. Lalo nang nakalipas na mga araw na nagdaan, na lagi niya akong dinadalaw, kinakausap, at sinasabi niyang ganito gawin mo, anak. Grabing joy yung dama ko. Joy na sumunod. At ang prayer ko, simple, Lord, kung anong sinabi mo ngayon, gawin natin. At any cost, anywhere. Lead me, I will follow. Yung prayer of agreement ko, 100%. Hindi ako namanglaw, nag-isip na lungkot. Yung lumalabas sa mata ko, tears of joy. As I kneel down and worship God and offer myself to Him again as a living sacrifice. Now, ba't ko po ito pinapaliwanag? Ito po ang isang reason kung bakit marami mga churches na nag-exist noon. Hanggang ngayon, hindi po na-bless. Now, sasabihin lang nilang dumami attendee namin. Pagkatapos nakapaglibot yung pastor sa buong mundo, meron pa siyang sabbatical year, marami siyang aeroplano, mansion bahay niya, ano pang material thing. Successful sila. Kung magkaganon, talagang sarado isip nito. Yung success sa kanya, hindi pa niya sa ganong bagay. Ang una pong success sa spiritual, yung nakikita si Jesus sa iyo. Yung na-enjoy mo ang Lord. Ako pwede ko pong sabihin ito na mayroon pong malaking pagmamalaki. Isisigaw ko po ito ng maraming ulit. Napakasarap mabuhay, kagaya ng Panginoon. Wala pong masama sa mga pera na yan, but I'm here to tell you, kaya lahat ng pera sa mundo ilatag mo sa harap ko. At lahat ng material things ay i-offer mo. Sasabihin ko pa rin ang katotohanan ng napakasarap mabuhay, kagaya ng Panginoong Hesus. Kaya ako, ang dami kong Bible sa bahay. Hindi ko po ito dinadala rito para ipakita ang iba-iba yung Bible ko. Pinakikita ko po sa inyo yung mahal kong Bible, kaya ako po ay nag-imbak ng marami sa bahay ko. So marami ko example na pwedeng ikot. Si Jesus na lang. Ang Panginoon. Grabe po yung kanyang pagka-spiritual. Now, kayo pong lahat na nagtuturo ang kahirapan pa yung kalooban ng Diyos. Let me ask you a question. Si Jesus po, walang higit sa kanyang pagka-spiritual. Ito po tanong ko. Yung po bang baro po ni Jesus okay-okay? Hindi. Kasi kung okay-okay yun, susunugin nyo ng mga Roman soldier. Pinagsugalan mahal. Yung po bang aslong sinakyan ni Jesus may hika? Butot balat, nung masakyan ng Panginoon, nag-collapse yung asno, tapos yung Lord nahulog? No. Anong klaseng asno yun? Hindi pa nasasakyan ng sino man. The best. Yung po bang aperum na ginagamit ng Panginoon butas-butas? Na nung umupo si Pedro roon sa bangko, nahulog?
Kasi walang spring. Pagkatapos ng umupo si Diyan, nauntog nagkabukol kasi sira po yung paa. At umupo yung Panginoon umupo si Jesus po, nag-crash po yung bangko. At ang sila po pumunta ng lamesa para kumain at assemble sa Last Supper, nag-iba yung lamesa kasi yung, alam niyo na yung paa ng lamesa mabuhay. Kasi umupo po ang Panginoon at yung mga alagad doon sa sopa sa upper room lahat po bigla nagtayo kasi spring umangat. Sagutin niyo akong lahat. Ano po ba yung upper room? Fully furnished. Ang lahat po ng laman. The best. Are you with me? Yung po bang pinakain ng Panginoon sa 4,000, isda sa lata o sariwang isda? Hindi masamang kumain ng isda sa lata, mabuti na may kinakain kang isda kaysa lata kainin mo. Pero wag kang manatili na nasa isda sa lata. Pumunta ka naman sa isda sa tubig. Dumaan ako sa pagkain ng isda sa lata. Pero hindi ako nabuhay ron, gumraduate ako. Nung po bang kinain nilang tinapay, may amag? O the best? The best. Kasi pinauwi pa Kung sila po'y magbibiyahe ng 1 day, 2 day, 3 day, kung ito po'y meron ng problema, mabubulok to. Kasi magta-travel sila Wala namang eroplano noon. Walang mabibilis na motor o sasakyan. Naglalakad lang sila. At yung mga camel, mababagal pa yun. Nagpapahinga pa yun. Ilan lang naman yung may camel, yung may kaya. Yung walang camel, naglalakad siya. So the best po yun. Yun yung pinakain sa mga tao. Una, 4,000. 7 kaing sumobra. Ikalawa, 5,000, 12 kaing yung sumobra. Now, yung po bang ginawa ng Panginoong iinumin ng mga umatin sa kasalan sa Kana ay syoktong? Ano po yung pinainom na Lord sa kanila? The best wine. Yung pong mga pumupunta po ng kasalan at lagi pong nandoon para mag-guest. May sabi, mga prominenteng tao, kamag-anak, kaibigan, lagi umiinom ng alak yan Pero ano sabi nila? Dami na namin nainom ng alak, ito yung pinaka-the best. Usually, ang alam namin, yung masarap inuuna yun. Para paglasing na yung mga tao, hindi na nila mamalayan yung humurahin kasi yun ang huling ilalabas. Pero ito hindi Yung pinakahuli, ang pinaka-the best, yun ang huling inilabas. So, kita nyo, pag ang lahat po ng bagay ay nakakunik kay Jesus, it's the best. And by the way, yung pong alak na ginawa ng Panginoon ay purong-purong katas ng ubas. Na-alcoholic. Ngayon po yung alcohol, merong 4% volume. Sabi ng mga pilosopo, 4% lang naman yan. Kahit 4% may alcohol pa rin yan Iba 11%, iba 13%, iba 15%. Yung iba mas mataas doon. Lasing sila. Sa kanila, medicinal po yung grapes. Pampatibay ng sikmura. Panlinis ng kulon, ng liver, ng kidney. Hanggang ngayon, yan po yan. Kaya nga may grape seed Galing sa grapes. Kaya pagka meron kang grapes na mas maganda, red, symbolizes the blood of Jesus, tapos green apple, pagsabayin mo yan, ang ganda sa katawan yan. May vitamin C ka na, may cleansing ka pa. Amen? So yan po yun. Kaya lahat na nagpupunta sa Israel, bumibili ng grape. Puro po yun. Iniinom. At yung sinasabi ni Paul kay Timothy, kasi lagi kang sinisikmura, mahina ang tiyan mo, minom ka ng alak. Ang sinasabi puron, fruit of the vine, purong-purong katas ng ubas. Yung ibang pastor, natuwa, yan, pwede palang uminom. Di uminom, gulog-gulog, yun lasing. Ang sinasabi ni Paul, na inimin ni Timothy medicinal. Mga pastor, hindi naman masakit ang tiyan At sumakit ang tiyan kasi hindi nag-aayuno. Naunawaan niyo po ako. Yung po bang pinaglibingan kay Jesus, basta nicho lang? Alam po ba ninyo kung sino po may-ari po ng garden tomb? Isa pong pariseo, si Joseph. Hindi lang siya religious leader, napakayamang tao.
Kasi sa kultura po nila, pag ikaw po may sariling garden tomb, ang ibig sabihin, napakamahal nun. Kasi nasa garden ka eh. At pagka mga Diyo po, ang pinag-uusapan po natin, kung sino yung nasa garden tomb, kahit hindi mo kilala, understandable, mayaman yun. Eh yun po yung pinaglibingan kay Jesus. Now, ito malinaw to. O pwede namang sabihin natin, ay, ba't pa ililibing ang Lord dun? Eh, patay na siya eh. Sa ganong kamahal na tomb. Hindi pa nagamit yun eh. Nilaan ni Joseph yun para sa sarili niya, pero binigay niya sa Lord. Actually, may symbolical meaning yun eh. Pero, kahit mahal, binigay niya sa Lord. Yan pong ibig sabihin eh. Pag ang Lord ay na-involve sa lahat, sa sino man o anumang bagay, pagkain, kasuotan, sasakyan, tira ang kinabukasan, believe me, ang nagtuturo sa inyo, God the Holy Spirit. Wala sa outline ko yan. Lahat po nang na-associate sa Lord at na-involve sa Lord, ang ibibigay niya sa iyo. Dapat magbago ng isip, yung nagtuturo ng mali. Puro the best. Ako po ay hindi pa naliligtas. Simpleng tao po ako. Basta lover ako ng nature, mahilig akong kumanta. Pero ako po yung taong adventurero. Ayoko ng isang ginagawa na puro ganun. Gusto ko palaging bago. Pagdadating po December, bago ko mag-birthday, gusto ko palagi nag-iisa. Hindi ko mamaunawaan yung diwa ng sinasabi nilang Pasko kung ano. Basta gusto ko nag-iisa. Pakiramdam ko malapit ako sa Diyos kahit hindi ko siya kilala. Hindi ako nagsiselebrate. Pag January, doon ko ini-enjoy yung sarili ko. Kasi para sa akin, may magsiselebrate ako nito, tapos sila rin ganun. Anong pinagkaiba ko sa kanila? Kasi nga, gusto ko po iba yung buhay ko eh. Ayokong kagaya ng sino lang. Nagbago po lahat ito nung ako'y makakilala sa Lord. Hindi na wala ang kasimplihan sa buhay ko. Pero yung biyaya ng Diyos patungkol sa kasaganaan, pinakita ng Diyos na katotohanan. So, matanda na po yung Antichrist. He cannot come to power to reveal himself publicly until the restrainer, the Holy Spirit, is removed. 2 Thessalonians 2, 6 and 9, and I read, "And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time." 7, "For the mystery of lawlessness is already at work." Yan, kitang-kita po natin itong prophetic word na ito nung panahon nila Paul, sa panahon natin ngayon. Kitang-kita po natin yung lawlessness eh. Yung spirit ng lawlessness mula sa Antichrist, working. At yung kanya pong trabaho worldwide. Eh na, yung COVID-19. Yung mga variant na yan. Sa kanya galing lahat siya. Dinugtong-dugtong niya lang. Amen? Kita nyo, nakaprograma yan. May second dose, may third, may fourth. Kaya iba na overdose eh. It was programmed. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he, capital letter H, who now restrains will do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, the Antichrist, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the working of Satan. Siya po ay ambassador ng Diablo. Sa ngayon nga sa maraming Bible scholar, siya po ay Satan manifested in the flesh. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. Ganda ng description, ano? Lying wonders. Kaya wala naman pwedeng kumuha ng signs and wonders except God. At kami nagmanifest na ganon, lumabas si Maria doon sa likod ng puno. Amen. Katagsalita yung puno. At lumabas yung anghel doon sa loob ng puno. Tapos yung anghel maitim, yung buntot maitim, yung pakpak maitim. Lying wonders lahat yun. So rito malinaw po. Malinaw. Na hanggang nandito po ang
ang church na pinanahanan ng God the Holy Spirit ay hindi makakalabas ang Antichrist. Andiyan na siya, buhay na, matagal na nag-i-exist, matanda na, pero hindi niya ma-declare publicly yung sarili niya. Kasi andito pa tayo na tinirhan ng Holy Spirit. At yung salitang he rito, ang tinutukoy niya ay Holy Spirit, pero siya ay nakatira sa atin. Kaya pag tayo po'y na-rapture na tinirhan ng Holy Spirit, are you with me? Yung Antichrist na nandiyan dyan, lalabas na. Inuulit ko, nag-rapture ngayon, bukas sasabihin ng Holy Spirit. Sasabihin bukas ng Antichrist, I'm here. Publicly, makikilala mo na siya. Pero hanggang nandito tayo, hindi niya mai-reveal ang sarili niya. Publicly. Pero nagtatrabaho na siya. At walang tigil na nagtatrabaho. Maliwanag po ba yun? Kaya ang church ba'y dadaan sa Great Tribulation? No. Dahil ang isa po sa figure sa Great Tribulation ay Antichrist. Kaya bago siya lumabas, wala na tayo rito. Now, mabuti pong bigyan ko po kayo ng tamang turo. No? Marami po kasi natatakot sa Antichrist. Hindi ko po ito tinuturo na inaalis tayo rito ng loob kasi natatakot tayo sa Antichrist. Yung Antichrist nga ang takot sa atin kasi kaya hindi siya makalabas. Kasi alam niya tayo yung may power ng sobra laban sa kanya. Ay kung yung Antichrist po sabihin natin ay anak ng Diablo, kung yung Diablo mismo ang tatay niya ay walang power laban sa atin, di pa paano pa yung anak? Kaya exempted tayo sa Great Tribulation period. Sabihin natin lahat, exempted kami. Exempted kami. Exempted kami. Palakpakan natin ang Diyos. Saan tayo exempted? Sa Great Tribulation period. Sa rapture, hindi tayo exempted. Woo! Amen. Now, question number 4. When will the rapture takes place? Kailan po magaganap ang rapture? Marami po nagsasabi, mali po itong mga turong to. Ako dinidirekta ko na mali. Kaya na lang nilang sisihin nila kami ni Jesus, pero mali. Matagal pa raw. May nantay pa silang may mga ibang tanda. Ay pinakikita silang chapter at verses sa Bible, puro out of context po lahat, yung puro twisted, perverted po yun. It is nothing to do with the rapture in its context. Are you with me? Dahil marami pong kinukot nila ay panahon ng Great Tribulation, yung second coming, hindi rapture. Iba po ang rapture sa second coming. At tatalakayin natin sa susunod lahat yan. Hindi po natin papaligtasin si Satanas at yung maling turo. Hindi natin papaligtasin. Kailan po magaganap ang rapture? Yung salitang imminent, yun po ang sagot. Any moment. Maaaring mamaya. Pag nag-rapture mamaya, wala na tayong makikita sa Zoom. Nagsialis na sila. Hello, mga kapatiran. Sa Facebook, hindi na rin nila tayong makikita rito. Nagsialis na tayong lahat. Bukas na yung mga libingan. Hindi ako nagpapatawa, maaaring may magtanong, Tatay, paano ko may naiwan? Ay, Diyos ko, magnanakaw na ikaw putandog yun. Sigurado yun. Hindi ako nagpapatawa. Baka nangangalo niya yun, nakikiapid yun. Lalaki na dati yun, ngayon, bakla dati, naging lalaki na ngayon, lalaki na naman. Tomboy dati, naging babae na ngayon, babae na naman. Hindi po ako nagpapatawa. Dati lasing sa Holy Spirit yung baka tumuma nung isang araw. May hangover pa nung umatin. So, ibig sabihin, may sin yun. Pag bumaba si Jesus ngayon, lahat po ng nabuhay na malinis ang puso at tagpa siya maging kagaya ni Kristo. Yun nga ang turo natin, kung ano yung turo, yun ang magiging buhay mo. Wala pong question doon. Ang maiwan dito upuan. Nakita niyo naman yung mga naiwan, kasuotan, maiwan. Amen. Lahat maiwan. Hindi pa ako nagpapatawa. Tatay, yung face mask, sunog. Wala akong kausap dito. Sunog.
Nakuha niyo po ako. Any moment. 1 Corinthians 15:52. In a moment. Ayan. Ayan po. Kailan magaganap ang rapture? Any moment. Kaya araw-araw dapat aware po tayo. Nakahanda tayo. Alam niyo ang early child kung bakit sila po ay nabuhay ng malinisang buhay. Nakatulong sa kanila ng malaking sinabi ni Lord na, babalik ako. Antot po nila sa panahon nila babalik si Jesus eh. Ang thinking nila, maiksi lang na panahon ng Lord sa langit at bababa na. Kasi hindi kompleto ang Bible nun eh. Wala pa mga epistle nun, maliban doon sa Book of Acts. Pero yung mga epistle na sinulat nila Paul, Peter, Jude, John, and James, wala pa. Walang Book of Revelation. Kaya yung thinking nilang bababa ang Lord, anumang oras, pagkatapos niya umakyat, naging daan niya para sila po'y mabuhay na banal. Ma-evangelize ang buong mundo ng mabilis. Ganito rin sa panahon natin ngayon. Yung awareness na bababa siya. Anumang oras. In a moment, in the twinkling of an eye. Ano po yung ibig sabihin ng twinkling of an eye? Hindi ka pa tapos kumurap. Hindi pa bumababa yung kilay mo nung inangat mo nung magdilat ka. Andiyan na siya. Ganon kabilis. Mabilis pa siya sa plus ng light. Yung kidlat, mabilis pa siya ron. Ganon lang po kabilis. Remember, ang 1,000 taon, isang araw lang sa Lord. Ganyan po siya ka-powerful. In the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Yan po ang rapture. Any moment. Bakit any moment, Ate Apostol? Tayo pong lahat ay nabubuhay sa panahon ng rapture. Amen. Now, ano po yung naging problema ng church for many years na siya po nating introduction sa gawain ito? Yung panahon po ng pagbaba ng Lord. At yung pong issue nga na, dadaan ba ang church sa Great Tribulation o hindi? Ang sagot natin is ano? No. Sino po yung nagtuturo ng mali na dadaan po ang church sa panahon po ng Great Tribulation? 3 contention concerning tribulation. Yung number 1, pre-trib. Yun po ang position natin. Pre-trib. Ang sabihin, bago dumating ang Great Tribulation, wala na tayo rito. Yun po ang position natin. Yun ang tamang Bible. Yun ang tamang teaching. Yung ikalawa po, mid-trib. Ang ibig sabihin nun, sa kalagitnaan ng Great Tribulation period, saka dadating si Jesus. Mali po yun. Sabihin natin, wrong. Lakasan nyo. Isigaw nyo. Wrong. At yung pinakahuli, ikatatlo, post-trib. Isigaw nyo ng malakas. So wrong. Kahit hindi po tama yung English natin, isigaw na rin natin, very wrong. Much wrong. Ayan po yun. Ayan po yung 3. Malinaw po ang turo ko, huwag nyo nga kalimutan ha. Pag-aralan nyo yan. Bakit mali po yung mid-trib at saka post-trib? Ito po kasi ang totoo. Pag binasa po natin ang Bible, makikita po natin sa Bible, sa Book of Revelation, hanggang 22 chapters lang naman yan eh. Na sa panahon po ng mid-tribulation period, pag sinabi natin mid, kasi 7 taon po yung Great Tribulation, yung po ay binubuo ng 3.5 years. Yun po ang mid-tribulation. So sa panahon po ng mid-tribulation, hanggang doon po sa post-tribulation period, kailangan aminin po ito ng mga nagtuturo ng mali, na wala kang makikita rong kahit isa na na-rapture. Walang na-rapture kahit isa. Hello. Kahit ano pong baligtad nila ng Bible, wala kang makikitang may na-rapture. Kahit isa. Eh bakit walang na-rapture? Kasi nga, bago dumating yung Great Tribulation period, ni-rapture na nga tayo eh. Ikalawa, pag binasa niyo yung Bible mula chapter 4 verse 2 hanggang chapter
20, makikita po natin na wala kang mababasa ron at makikita kahit isa na salitang church. Wala. Are you with me? Bakit wala? Kasi nga, bago dumating ang tribulation ng church, na rapture na. Makikita nyo lang ang salitang church sa Revelation chapter 2 and chapter 3 at yun yung 7 churches sa Asia Minor. At yun po ngayon ang modern day Turkey. Are you with me? Kaya pagkatapos po ng chapter 2 and chapter 3 na nirebuke ni Jesus yung 7 churches sa Asia Minor, ang sabi ng chapter 4 verse 1, pinakyat ng Diyos si John the Apostle sa langit. At yun po ay rapture. At si John the Apostle ay sumisimbolo sa church. Kaya yung nagtuturo ng mali na magra-rapture sa mid-trib at sa post-trib, nagtuturo po ng mali, yung kawawa ang tinuturuan nun. Huwag kayo sa aking magalit ha. Huwag niyo ako ituring na kaaway. Ako pa yung nagtuturo ng tama. Hindi ko pwedeng sabihin nagtuturo kayo ng tama eh. Kaya huwag kayong magalit. Kung sabihin ko nagtuturo kayo ng mali, totoo po yun, pero hindi ko kayo inaaway. Nililigtas ko kayo. Kasi kung sasabihin ko nagtuturo kayo ng tama, edi sumama ako sa deception. Gising po ako sa Espiritu. Magmula na maligtas ako, pinag-aralan ko na po salita ng Diyos. Na-memorize ko nga ang New Testament, pero hindi ko po alam ang lahat ng buong kahulugan yan. Pero totoo po ito, God is my witness. Ilang buwan pala ako sa Panginoon, tinuruan niya na po ako ng eschatology ng end time event. Kaya lang hindi ko po siya mapagsama-sama kasi hindi pa buo. Hello? Pero matagal na po sa spirit ko mga bagay na. At ang pagkakaiba po ngayon, yung gusto kong ituro na matagal na nasa espiritu ko, madaling maintindihan ng lahat ng tao ngayon kahit unbeliever kasi actual na nagaganap sa buong mundo. Halimbawa, concerning China and Russia, noong prophecy pa lang yan. So ngayon makikita mo yung katotohanan ng prophecy, kikita nyo yung power ng China at Russia, yung kanilang alliance, pati ng North Korea, pati ng Iran. Kaya pag ngayon po siya itinuro, kitang-kita ng buong mundo kahit ang believer na yung sinasabi mo totoo kasi actual na nagaganap. Hello? Are you with me? Do you understand what I'm talking about? Kaya, wag niyo po ako ituring na kaaway. Hindi niyo ako kaaway. Ang apostol ay tatay ng church. Kung meron man po nagmamahal sa kalalawan niyo, nang sobra ay ako. Hindi sila. Kaya ako nagtuturo ng tama. Hindi ko pwedeng sabihin tama ang turo nyo. Kasi kung ako'y sasangayon, edi sumama ako sa mali, ayoko hatulan ng Diyos. Kaya kung tama naman yung turo nyo, ba't ko i-refute, i-reject, i-renounce? At bakit sasabihin sa inyong mali yan kung tama? I will agree with it. Eh kaso mali eh. At pinuprove ko sa inyong mali ang turo ninyo. Kasi, wala kang mababasang may na-rapture sa panahon ng Great Tribulation period. Sa loob ng 7 taon, kahit isa, wala kang mababasang may na-rapture kahit isa. Are you with me? At wala kang mababasa sa panahon ng buong Great Tribulation na yan, 7 years. Yung 3.5 years, tsaka yung naiwang 3.5 years, that is 7 years. Pag pinagsama-sama mo, kahit isa na may salitang church, wala kang mababasa. Eh bakit wala? Kasi nga, bago dumating yung Great Tribulation period, boom! Inalis na tayo. Amen. Now, ito pa po ang karagdagan. Ikatatlo, hindi po pwedeng meron pong justification ng teaching ng mid-trib at saka post-trib. Bukod pa sa karagdagang pinaabot, bukod pa po sa sinabi ko, dadagdagan ko. Ito po ikatatlo. Kaya nga maling turo ito lahat. Sapagkat, sino po yung tatayo sa marriage supper of the Lamb? Kung doon ka palang ira-rapture. So yung order ng event ng Diyos, sinira mo. Kasi nga merong marriage supper of the Lamb eh.
yung bigayan ng regalo. Are you with me? Sino tatayo? Kung doon ka palang mararapture sa panahon ng mid-trib at saka ng post-trib. Ay, di walang bigayan ng regalo. Ika-4, sino yung pakakasalan ni Jesus? Meron ang marriage supper of the Lamb. Sino papakasalan? Hindi ka pa nga nararapture At kahit sa panahon po ng mid-trib at post-trib, walang naganap na kasalan. Hello? Ano yung sunod sa sinasabi nila? Kasi ang kasalan hindi nagaganap sa lupa, sa langit. Amen? Nakuha niyo po ako. Kaya, ay yan po ang tama. Kaya lahat po ng order of event ng Diyos, sinira po ng maling teaching na to. Nabaliwala lahat. Ito pa po 5. Sino kasama ni Jesus babalik? Ra-rapture ka pa lang Hindi siya makakabalik, malibang na-rapture ka. Amen? So, sino kasama niyang babalik? Kung tama yung mid-trib na yan, tsaka yung post-trib na yan. Hindi ka pa na-rapture, hindi pa siya makakabalik. Anuhan niyo po yun? Ako, ikaw naman i-rapture niya pagkatapos ng Great Tribulation, sino pa babalikan niya? Pagkatapos ng Great Tribulation, Battle of Armageddon na. You see? Kaya sabihin natin lahat yung mid-trib, post-trib, so wrong, wrong mistake, very wrong, deception, lying, erroneous, dapat mawala sa church. Ano ang tama? Pre-trib. Ang church ba'y dadaan sa Great Tribulation? Malakas po natin isigaw buong Jesus world sa buong mundo. Sama-sama tayong sumigaw ng malakas. Ulitin ko, tapos sumigaw tayong malakas. Ang church ba'y dadaan ng Great Tribulation period? 1, 2, 3, no! Palakpakan natin ang Diyos ng malakas. No. Now, anong mangyayari pag naiwan po ang lahat? Sa panahon po ng rapture. Nag-rapture ngayon, naiwan po ang mga tao. Ang bishop, ang pastor, ang mga anak ng Diyos. Kasi alam niyo, ayoko man pong sabihin ito. Si Jesus ang may sabi. Matthew 7:21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon ay papasok sa langit. Pwede ka nagpa-prophecy, nagpe-pray sa may sakit, may kumagaling, humahayo, may titulong bishop at pastor. Pero pag nasa kasalanan ka, ikakasahod ka ni Jesus. Yun din ang sabi niya sa Revelation 3:15, 16, 17, 18. Pagka lukewarm ka, malamig ka, He will spit you out of His mouth. Ang ibig sabihin, you will be outside His kingdom. You have no relationship with Him. You are out from His presence. Kapag naiwan po ang mga anak ng Lord na backslider, malalamig, hindi committed, hindi dedicated, pero tamanggap sa Panginoon. Kasama po ng mga unbeliever, anong mangyayari? Impyerno po. 7 taong impyerno ang mararanasan nila sa mundong ito. But the bottom line is this. Pag naiwanan na po ang sino man sa rapture, 7 taong impyerno ang mararanasan mo rito sa lupa sa panahon ng Great Tribulation period. Grabe po. Ang 7 taong impyerno. Hindi pa yun ang impyerno. At kung hindi ka pa nakatanggap kay Kristo at pumayag mamartir o mapugutan ng ulo kaysa magpatatak ng 666. At yun po yung mga unbeliever. I'm not talking about believers. And then, mas malalang impyerno ito habang panahon. And that is worse, much worse than COVID-19, than Omicron variant, much worse than the Great Tribulation period, yung hell. Hindi ka naaalis doon habang panahon. Are you with me? So ano ang solution, man of God? Ayokong maiwan sa panahon ng Great Tribulation period na 7 taong impyerno sa mundong ito. Ayokong maiwan. Ano ang solution? Ito po ang solution. Come to Jesus now. Now. At kung may bishop at pastor na naglalaro malamig,
Hindi po ako nagpapatawa magnanakaw ng tithe offering. Alam niyo kasi yung pagnanakaw ng tithe offering, malaking krimen po yan. Ituturo ko po sa inyo ng gusto yan para maintindihan niyo. It's not about money. It's about your love and relationship to Jesus. At marami po nagpunta ng impyerno na tinuruan ng mali, ng pastora, ng prophetess, na narinig ko nagturo ng mali, na kahit siya magnanakaw ng tithe offering, papasok siya sa langit. It's a lie. A lie from the devil. Ang pagnanakaw ay sin. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang pagnanakaw ay hindi maliit na kasalanan, malaking kasalanan. Kasi ang pagnanakaw ay deliberate sin, sinadya, pinalano. Hindi siya aksidenteng nangyari. Amen. Are you with me? Kaya doon sa lahat ng malalamig sa Panginoon, hindi nagkukumit. Sulupot dilitaw sa pagdalo. Ikaw yung Panginoon ng buhay mo, ating ka, tapos worldly ka. Compromiser ka. Friends mo, unbeliever. Nagra-rock and roll yung mga kaibigan mong unbeliever, babae, lalaki, sama ka ron. Turo sila sa kasalanan sa buong mundo, sama ka. They have nothing to do with Jesus and you join them. You grieve God a lot. Alam mo ba ninyo, ang sin of worldliness ay karimare-marim sa mata ng Diyos. Problema po ito ng early church hanggang ngayon. Pag pinag-aralan niyo ang Bible, God declare war against worldliness. Ano po sabi ng James chapter 4, verse 4 and 5? Sa Tagalog, sabi niya, kayo mga taksil, ang kausap niyo po rito yung mga believer sapagkat ang book of James na sulat, o the epistle of the book of James, ay para sa mga Kristiyano, hindi para sa unbeliever. Lahat po ng sulat sa Bible ay para sa mga anak ng Diyos, not for the unbeliever. Are you with me? Mga taksil, hindi niyo ba alam na pag kinakaibigan niyo ang sanlibutan ay nagiging kaaway kayo ng Diyos? Minsan ang sakit pakinggan, ano? Anak ka ng Diyos, tapos nagiging kaaway ka. Nagtaksil ka. Ano pong pagtataksil niyo? Spiritual adultery. Amen. Spiritual adultery. Spiritual na pangangalon niya. Kasi yung sistema ng mundo, in-embrace mo. Paano makikita kung worldly isang tao yung pagsusot niya ng sapatos, pananamit niya? Kita niyo sa Amerika, ang dami nagtuturo, loving Jesus. Okay lang sa akin nakamaong kasi yun po sila eh. Tapos, naka-rugged type, may pang cover sa ulo pag malamig. Okay lang po yun para sa akin. Pwedeng intindihin. Pero, nasa rubber shoes, tapos butas po yung pantalon, nagtuturo. Mga man of God yun, sabi nila. Alam nyo, hindi ito criticism. Ayan po yung worldliness. Sinasadya o hindi, worldliness yan. Kasi, saan galing yung style na yan? Huwag niyo sabihin sa akin galing sa langit yan. From the world. Sino po ba yung Diyos-Diyosa ng buong mundo? The devil. 2 Corinthians 4:4. Hello. Kaya nga, sabi ko na, mag-ingat kayo, pag bibili kayo ng sapatos, baro, pabango, siguruhin nyo, walang buhaya dyan, walang ahas. At wala rin ang medusa. Alam niyo si medusa? Di ba? Yung ulo nun, may ahas. Ang daming branded na gamit ngayon. Pag tinignan ninyo. Yan po yung mga Greek mythology na sinasamba nila. Marami pong branded sa Europe, nakadedicate sa Diyos-Diyosan. Hindi ko sinabing lahat, kaya nga sabi ko, select, choose. Be led by God. Are you with me? Nakita niyo yung mga sabon at pabango? Sabi ron, the best by witch hazel. The best by witch hazel. Kanda doon na po yung pangalan ng mangkukulam. Sino yung mangkukulam? Si Hazel. Gawa niya yung oil. The best oil from Europe, made by witch hazel.
Sa ano po yung laman ng oil? Orasyon ni witch hazel. Kaya si witch hazel mayaman. Kaya lahat ng bumili ng oil ni witch hazel, pag nilagay sa kanyang, yung orasyon pasok. So wala yung diablo sa katawan niya kasi nasa Lord siya, pero may access na ngayon. Yung video game, naku, yung mga apo nyo, bantayan nyo, anak nyo. O baka ikaw mismo, tatay, nagbi-video game ka, nanay, magsisi ka. Sino po author ng mga laro na yan? Si Satan. Electronic sabong, kita nyo, pati manok ngayon, electronic na. Dami nagsusuicide. Siyang araw, tumawag sa akin, kausap ko yung kaibigan natin, congressman, deputy speaker. May apostle, help us pray. Help us pray. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, marami nagsusuicide dahil sa electronic sabong. Nire-roll sa Congress, sabi niya. Walang forum dito. Walang session na ganap. Nire-roll. Sabi nire-roll, dinaya. Paano nakalusot? Dami po nagsusuicide. Diba nawawala? Diba hindi alam kung nasa na? Sugal po yun. Tapos maraming tumatakbong presidente. Ayusin daw gobyerno, pero payag na yung wedding maging legal. Mga video game na yan, daming kabataan. Ang dami pong youth, kawawa. Marami purong poses. Di ba nabalita noon, may mga pangalan, di ba, nanood yung mga bata, maya-maya wala sa sarili. Iba gusto magpakamatay. Yung nga po kung si Zion Holy Spirit po yun. Madalang pumunta ng bahay namin yung batang yan. Worshipper, prayerful, mahal ang Lord. Kaya nga Zion, ang ibig sabihin ng pangalan niya, God's dwelling place. Zion, where the glory of God dwells, live or reside. Ako nagpangalan sa kanya So, nung pumunta po siya ron, ay nga, mingi ng pera sa amin ni nanay, magpapagupit daw. So, binigyan naman namin, pati pang merienda, kasama yung mga ate nila. Kakain na sila. Pagkatapos magpagupit. Meron po siyang hawak na libro. Ako hindi ako nakikialam ng gamit ng mga apo ko at mga anak ko. Pero yun, Lord talaga, nailapag niya po doon sa isang lalagyan sa tiles o marmol sa kusina. Ako po'y kumuha ng tubig, nakita ko. Sabi ko, kanino libro to? Binuksan ko. Binuksan ko po, introduction, yung pamagat po ng libro, death. Death. At yung page 1 pa lang yun, ha? At yung page 1 na yun, nakalagay doon ay death at merong covenant. Iniimbita ang death. Grabe po yung pag-agrib ko. Page 1 pa lang po yun. Sabi ko, Zion, anak, kanino to? Natakot nga si Zion. Sabi ko, huwag kang matakot. Kanino to? Sabi niya, sa kaklase ko. Si Zion, 13 years old. Binigay daw ng kaklase niya. So, sabihin kaklase niya, yun din ang edad. Binasa raw ng kaklase niya, maganda raw, binigay sa kanya. Sabi ko, anak, i-renounce mo to. Kawawa ang kaklase mo. Kaya mag-iingat po tayo. Tingnan niyo po yung mga anak niyo, mga apo niyo. Huwag niyo sila ibili na regalo na kung ano-ano lang. Tingnan niyo yung holy, yung godly. Nagbe-birthday mga apo ko nung maliliit pa sila, yung unang apo. Gusto daw nila doon sa isang hamburger house na may manok, alam niyo na, yung mga, hindi ko pwedeng bagitin yung pangalan kasi hindi naman tayo nilibre. Nagbabayad ka rin Pipila ka pa ngayon, tapos kukunan ka pang thermometer. Amen. Tapos kahit na may pera ka social distancing ka, pababanggitin mo pa yun buong mundo nanonood dito, di yayaman yun. Hanawaan niyo ako. So, minsan may mga bubuyog dyan. Mga design. Nakakatawa sa mga bata yun. Wala tayo against sa mga bubuyog. Di ba yung sumasa mga bubuyog? Tuwa mga bata ron. Gusto na mga batang doon mag-birthday. So, nagsimula yun sa una naming apo. Si tatay, laging wala, nasa biyahe. Doon din sila nag-birthday. Ako po yung nakahabol, ako'y dumating. Sa pagpunta ko po ng mga tindahan na yan, mga hamburger house, natutuwa naman tayo. Tinitinandoy yung mga
Marami sila mga playroom eh. Di ba, doon yung mga tinuro ang mga kababaihan na marunong na. Ganun. Tapos sabi ng B, ganun. So taon-tawa yung mga bata. Yung mga bata naman yung mga guess. Yung matatanda din naman na medyo madalang makakita ng B, taon-tawa din. Amen. Kasi pag sila nakakita ng mga B na modern, may costume, sumasayaw-sayaw. So, okay po yun, walang pangit doon. Huwag niyo ako mamisinterpret. Kaya lang, nang tumugtog na, ang tugtog worldly, nag-rib po ako. Then the Lord spoke to me and said, Son, yung mga ganyang bagay, kahit siya ay birthday ng mga bata, hindi dapat hinahaluan ng tugtog ng mundo. Walang problema sa B, walang problema doon sa pagpapatawa ng mga nagtatrabaho sa hamburger house na yan, kasi mga larong bata lang naman yan. Pero yung samahan ng tugtog, para yung B, makasayaw ng maayos, puro worldly, ayaw ng Holy Spirit. Kaya kinausap ko si nanay. Sabi ko, malangay, wala nang kakain yan. Kahit libre tayo. Pero wala nga ang libre. Walang problema sa pagkain, masarap. Walang problema sa mga tao, yung mga staff. Okay. Walang problema sa costume, mga pambata, okay. Pero yung tugtog, i-injure mo siya ng 2 oras, unbeliever yung tugtog, hindi okay yun. Palitan natin ang tugtog kung gusto nila. Kung ayaw nila, humanap tayo ng sarili natin para yung tugtog sa Diyos. Sino po sa inyo natutuwa sa paalala ni tatay? Yan po pinapagpasalamat ko sa Diyos. Binuksan niya yung isip ko para makita ko po na hindi pwedeng magmingle ang Spirit of God sa Spirit of the Devil. One must go, one must stay. Mga notebook ng mga anak nyo, kahit sa notebook, marami purong produkto si Satan. Mga tinitinda. Di ba? Malinaw yan? Yung mga nakalagay minsan doon sa loob ng mga libro na binabasa ng mga anak natin, elementary, high school, marami puro na hindi sa Lord na term na ginagamit. Kaya kayo mga magulang, bigyan nyo ng panahon ng mga anak nyo na turuan, upuan, at siya sa atin yung mga aklat nila. Kasi hindi naman nila alam yan, mga bata yan. Kaya hindi talaga biro yung maging magulang ka. Kaya malaking responsibility yan. Responsibility yan kung 3 anak mo, 4, 5, 6, 7, Diyos ko naman, tama na yan. Kung nakaisa ka, okay na yan. Huwag ka nang gumaya doon sa lolo mo na gusto niya, maraming lahi kayo, gusto niya, kagaya kayo ng Israel ay 3 milyon. Sa panahon pong ito ngayon, karunungan ang kailangan nyo. Ako hindi ako against sa aso eh. Lalo na yung tuta. Kung cute, tsaka hindi lumalaki. So masarap po yung tuta kung hindi lumalaki, ganito lang. Kasi menos gasto sa gatas yun. Pero pag yung tuta, lumalaki na, hindi na rin mabuti kasi siyempre, kung sasabunin mo yung tuta, ganito lang siya kalaki, mura. Pagka ganito na, tas ang kapal ng balahibon, ako, magastos na yun. Dapat pambili ng trucks, pupunta ron. Hindi po ako again. Pero pag yung tuta mo, 2 na 3, 4, hindi na maganda. Abahala na sa buhay yan. Kasi pakakainin mo yan, papaliguan mo yan, babakunahan mo yan. Buti kung okay sa kanya sa Sinovac. Baka mamaya mamili ng Johnson & Johnson yan. Madalang Johnson ngayon, nandito lang yung Johnson powder. Vaccine, madalang. Totoo po yun. Hindi ako against sa hayop eh. Ang sinasabi ko, karunungan. Tapos wala ka nang makain. Late na sweldo mo, pupunta pa riyan. Kaya hindi mo naman pakakainin yung mga aso, ikakars ka. Kasi namamatay sila sa gutom. The responsibility mo sa Diyos yun. Kaya ako, lovers ako ng mga hayop eh. Nung nagpunta kami in Thailand, maliit pa yung mga bata.
ang worldliness. Sinusuka ng langit. Pwede tayong magsuot ng magagandang kasuotan, branded, but see to it. Hindi siya nagdala ng logo ng mga Greek mythology at ng mga Greek gods. Capital, small letter G. Amen. Basta may tatak ng ahas o buwaya, have nothing to do with it. Nakalipas nga, nabilan ako ni nanay, napakaganda silk. Alam niyo kasi ang silk maganda sa katawan. Especially, mataas na klase ng silk. Natawa ako. Pero nung sinuri ko na, kasi si tatay mapanuri, kasi isusot ko eh. Nung nasuri ko na po siya, para ako may nakita po akong parang tungkod sa likod ng design. Pero maganda po ang silk. Italian silk. Saka sa marami, yun ang mga number 1 eh. Maganda sa katawan. Eleganteng isuot. May kamahalan, pero maganda. Kasi sinuri ko, meron po siyang parang tungkod. So yung tungkod, walang problem eh. At nung tininan ko po, nang dahan-dahan yung pong ng tungkod niya, pinakadulo niya na parang may ulo. So tininan ko po siya, parang ulo ng isang usa. Pero in the spirit, hindi ko naramdaman na convincing. Kaya ang ginawa ko, pinasearch ko sa Google. At nakita ko po, yung pong design na yun sa baro, silk, mahal. Hindi ko po sinuot hanggang ngayon. Pinatapon ko. Ginagawa akong basahan. Are you with me? Isa po yun sa sinasamba ng mga Egyptian pero na Diyos-Diyosan. Pag hindi mo tinignan ng dahan-dahan, akala mo ulo ng usa. Pero counterfeit. Yun po ay Diyos ng mga patay. Sinasamba ng mga paraon. At pag sila inililibing, sinasama po yun. At ang tot po nung marami ron, dahil kasama nila itong Diyos na to, tuloy sila sa paradise. Symbolizing yung rod na yan. Kaya hindi ko po siya maisa-isa kasi mauubos oras ko. Pero see to it. At pag may nakita kayo, huwag nyo namang ipagsisigaw, may diablo sa bahay, may diablo sa bahay. Walang diablo sa bahay, nandun lang sa baro. At nakita mo suot ng anak mo, uy, may diablo dyan, hupad! Huwag mo siyang takutin, kausapin ng maayos. Be mature. Amen. Have your cool. Live in peace. Nakuha niyo po ako. Linisin niyo yung mga bahay niyo. Tingnan yung mga gamit niyo. Deuteronomy 7:23-25. Siguruhin niyo wala purong mga unclean things na nagiging ground para si Satan magka-access. Pwede bang maposes ang isang mananampalataya? Hindi. Especially, maayos ang buhay niya. Pero pwede siyang ma-influence sa labas ng isip niya. At pwedeng magka-access si Satan sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Kasi lalo na po yung mga gadget na yan. Sobra po ang internet sa panahon natin ngayon. Kaya kayong mga youth, abutin niyo yung mga youth. Kung gusto niyo maraming mawin ng mga youth, punta kayo sa internet cafe, nagkahalat sila. Nahook po sila. Aliwanag po ba ito? So in closing, ayaw niyo pong maiwan sa panahon ng Great Tribulation. 7 taong impyerno po yan dito sa lupa. Buong mundo po yan. Kaya Amerikano ka, European ka, Russian ka, Chinese ka, British ka, Australian ka, taga-Canada ka, taga-New Zealand ka, taga-Japan ka. Buong mundo po ay dadanas ng impyerno sa lupa sa loob ng 7 taon.
At ang tanging paraan upang huwag kang makasama dyan ay si Jesus. At yan ang dahilan kung bakit ka tinatawag ng Panginoon, lumapit sa Kanya, pumunta sa Kanya. Sabat ko sa Kanyang iligtas. At ito na ang araw ng kaligtasan mo. Just open your heart and allow the Lord to come to your heart. And be saved. At pag nag-rapture mamaya, sasama ka sa amin tayong lahat, sasalubong sa Kanya, sa kalangitan. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.